Tid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Trillanes. Nagsabi po na dapat matanggal sa pwesto, ma-impeach si BP Sara kahit daw yan ay sampahan ng kaso, pagka may nangyari sa Pangulo, siya pa rin ang upo. Tama nga naman si Trillanes. Matali, tuso talaga. Naiisip niya yun. Sigado naman daw po, mag-resign na raw si BP Sara. Pamilyang Aquino, umiepal na naman po. Sa totoo lang po, hindi po kayo kasali. Nabanggit lang si Ninoy. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Masyado naman maepal. Hindi naman kayo kasali dahil wala na kayong bilang eh. Parang awa nyo na, mamahingan na kayo. Mamahingan na kayo, pamilya Aquino. Wala na kayong bilang sa politika sa Pilipinas. Pwede ba? Mamahingan na kayo. Ito po, sari-saring tagpo po sa EDSA, People EDSA Shrine. Ayan. Tapos, ano pa ba? Yan. Siyempre yung kay Trillanes. Yan po, no? Sasagutin natin lahat yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po natin to. Kung ano na lang po mauna. Pag naubusan ng oras, mamayang gabi na po ulit. Ito po ayon po kay dating senador Laila de Lima na sumasawsaw din ngayon sa away ng Duterte at Marcos. Hinahaluan pa daw ng drama, no, yung nangyayari. Nagdadrama lang daw to si Soleca Lopez. Alam mo, doktor ka ba, Laila de Lima? Sasabihin mong drama yun. Ito ang sabi ng doktor, oh. Marunong ka pa sa doktor eh. Kasi sabi sa Veterans Medical Memorial Center, may acute stress disorder and is also being managed for musculoskeletal strain. Kaya po nananakit yung balikat at spine. Puta, parang yan nararamdaman ko ngayon, balikat at spine. O yan po, acute stress disorder. Tinitreat po. Meron pong tawag sa sakit. Sino ka, de Lima? Para sabihin na nagdadrama lang. Lahat po na nagsasabi na nagdadrama lang ang mga tauhan, pati po si Acosta, sinabi rin po ng doktor, hindi ko na lang naisulat eh. No? Pareho po silang tinitreat sa Veterans Memorial Medical Center. At ito po ay hindi po pribadong ospital. Ospital po to ng gobyerno. No? Kaya po hindi po nararapat na kayo na nga ang dahilan kung bakit nagkasakit tong mga to. Etong kongreso na nga ang dahilan. Kayo pa po ang may ganang manita. Ikaw, de Lima, wala kang bilang. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nakasama. Nangangampanya ka lang eh. May nalalaman pa nung ako nagkasakit. Ikaw nga mahilig magwala nung araw eh. Nagwawala ka nga sa mga hearing eh. Huwag mo sabihin, buti nga yan, hindi nagwawala eh. Tandaan po ninyo, hindi po nagwala sa hearing yan. Kalmadong-kalmado, sinagot lahat ng tanong. Nung pinakulong nyo, okay pa rin. Nariyan si BP Sara, nag-uusap-usap sila, nagpapapreskon pa. Okay pa rin. Kailan hindi naging okay? Nung ililipat nyo na sa correctional. Nako, napakarami na pong mga nagsasabi na mali yan. Luce Cruz. Dilawan na dilawan yan eh. Mali daw yan. Sino pa ba? Okay, eto na po tayo sa pamilyang Aquino.
Di naman kayo kasali, sa totoo lang. Pero basahin na rin po natin. Pahayag ng pamilyang Aquino para sa ika-72 na kaarawan ni Ninoy. Ngayon pala, happy birthday Ninoy. Si Ninoy Aquino na siguro ang politikong nakaranas ng pinakamatinding Hindi, mas maganda kaya ano muna. Mas swabe tong kaya ano eh. Kaya, eto po, si Bam Aquino, former Senator Bam Aquino made an appeal on Wednesday, November 27, calling a halt to attempts to drag his late uncle, ex-Senator Ninoy Aquino, in the widening political rift between the two highest officials of land. Alam mo, kung ang feeling nyo, no, pamilya Aquino, ginagamit yung pangalan nyo ng mga Duterte at ni BP Sara, mag-isip-isip naman kayo. Yung pangalan ni Ninoy, nailibing na rin. Matagal na. Kino-question na po yung pagiging bayani ni Ninoy ngayon. No? Hindi po ginagamit yung pangalan ninyo. Okay, basahin na rin natin. Si Ninoy Aquino na siguro ang politikong nakaranas ng pinakamatinding panggigipit mula sa mga Marcos. Karapat-dapat na sila ipapanagutin para sa kanya. At sa libo-libo pang dinakip, tinorture at pinatay sa panunungkulan ni Marcos Sr. Mananagot daw yung Marcos, sabi ng pamilyang Aquino. Karapat-dapat. Yan. Gayunpaman, hanggat sa kanyang huling araw, naniwala si Ninoy sa lakas na mapayapang pakikibaka at noong 1986, itong nagpalaya sa atin mula sa kalupitan at kasakaman ng diktador. Ito rin ang paninindigan ng naiwan niyang pamilya. Mariin namin kinukundina ang anumang bantang karahasan sa pagpaslang. Ipanalangin natin ang ating bayan. Alam nyo, Aquino, kayo naniniwala, no? Naniniwala kayo na si Ninoy ay biktima ni Marcos Sr., no? Hindi lang si Ninoy, kanyo, marami pang political opposition na naging biktima ng pamilya na ni Marcos, no? Bam Aquino at pamilyang Aquino, hindi po kayo ginagamit. Nabanggit lang po yan ni BP Sara, si Ninoy, dahil yan yung ginamit niya, yan yung tatay, no? Suppress and oppress the opposition. Nagkataon lang na ang pinakasikat na oposisyon ni Marcos, si Ninoy, no? Alam nga naman banggitin yung mga hindi sikat. Siyempre yung pinakasikat. Nagkataon lang na si Ninoy ang pinakasikat. Pero wala po kaming pakialam sa inyo. Nakadalawang presidente na ng Aquino, wala naman nahita yung bansa natin, no? Pero wisyo lang kayo. Kaya kayo nabanggit ni BP Sara dahil same yung ginawang harassment, yung ginawang pang-o-oppress, pang-sosoppress nung panahon ni buhay pa si Ninoy at saka panahon. Ngayon, kaya kayo sinabi ni BP Sara para hindi siya matulad, nakakuha siya ng history lesson kay Ninoy. Namatay ng walang naghiganti. Paano? Hindi binilin. Kung sakasakali, paulit-ulit si BP Sara, binilin na niya na kung sakasakaling mayroong mangyari sa kanya, yung 3 tao lang ang dapat tugisin. Yun yung point doon. Kayo, ang sabi ni BP Sara, ang pinapoint out niya, kaya niya nabanggit si Ninoy, ayaw niyang matulad kay Ninoy na walang naghiganti. Tignan nyo nga yung sinasabi nyo. Inaamin ninyo na dahil si Ninoy, kung si Ninoy makakapagsalita pa ng isang salita baka hilingin din na sabihin din na yun yung sinasabi, inunahan na ni BP Sara para hindi siya matulad na walang katarungan. Hanggang ngayon nananawagan kayo ng katarungan, di ba? O bakit nananawagan kayo hanggang ngayon? Inutil yung 2 presidenteng Aquino. Tatay at asawa hindi na nagkaroon ng hustisya. Ganun lang po yun. Wala kaming pakialam sa inyo.
Sinabi niya lang na kung sakaling mangyari sa akin yung ginawa kay Ninoy, if may maghiganti sa akin at alam kung sino yung paghigantihan. Epal nitong mga to. Manahimik na talaga kayo. Kala nyo naman. Pag ako naging mambabatas, naging congressman o senador, una kong batas, tatanggalin ko yan Ninoy Aquino Day bilang holiday. At saka EDSA bilang holiday. Para sayang ang oras eh. Eh kayo nga, hindi nyo na sineselebrate yan eh. Okay. Ito pa po, supporters. Yan. Kita nyo, may mga tao dyan, mga nasa paligid. Video ng video. Pag nakakita, ipopost na sa lahat. May nag-announce po kahapon. Naroon pa po ako. Buti naroon pa ako. Ito po, ina-announce na nila. Supporter ni Sara, katulad din niya, Magna. Magnanakaw daw. Kasi po may nawawagan, meron po dito nawawala ng bag. Baka po nakita nyo riyan. Alam nyo po, pagkapanawagan, nariyan na agad. Ito po yung bag. Oh. Baka naiwan lang eh. Naroon na agad. O palakpakan nga kami. Pinakita ba yan sa video? Hindi. Yun lang panawagan na, may nawawala po rito. O tapos sasabihin na, yung mga supporter ni Sara, katulad niya rin Magna. Kumukuha eh. Katulad nun, binibidyo. Hindi ko lang alam kung sa makikita yun. Nakapila raw ako dyan sa pagkain. Alam nyo, tamad akong pumila ng mahaba. May pambili naman ako ng pandikoko. May baon akong pandikoko. Gusto ko bibigyan ako pero pipila ako. Hindi na. Ganyan no. Ganyan lang nila pinapakita. Tapos yan. Kaya asar ako dito sa mga mainstream media. Tatawanan pa eh. Ano bang ano yun? Nagtatawanan pa. 100 lang daw ang naroon. Ano ngayon kung 100? Hindi po totoong 100. Marami po. Maniwala kayo. Pag panahon ng kainan, doon kayo magbilang. Kasi po ang gawain ng tao na riyan, hindi naman po, wala pong program. No? Hindi po yan katulad ng rally na pagpapakita lang po yan ng suporta, pag pumunta ka doon, sasalampa ka na, bahala ka ng pumuesto. Marami po nakapaligid doon, marami rin po sa mall. Pag nainitan, pasok sa mall. Binibilang ba nila yan? Hindi. Naroon ako eh. Nakita ko yung mga tao eh, kung saan-saan. Pagpunta ko nga sa simbahan, dami palang tao rito. Eto na lang, no? Tapos may nangangantyaw pa rito. Para tapusin natin tong sana. Ito sabi niyo, around 100 Duterte supporters camp overnight. Yung nagkampo overnight, 100. Yung naroon ng mga alas 6, alas 7, yun marami yun. Tignan nyo po yung panliling lang na to. Naknang akala ko ba sabi ng DDS 32 million daw sila. At nakasakay lang sa boto si BBM. Ni 1K na katao, hindi nyo maimbita sa EDSA. Okay. Alam nyo, sa totoo po, gusto nilang palabasin na yung boto ni BP Sara, boto yan ni BBM. Okay. Bumoto po 32 million. Hindi po namin sinabi na kaya po naging Vice President si BP Sara, bumoto ang 32 million. Hindi namin sinabi na kaya nanalong Vice President si Sara Duterte dahil 32 million ang nagrally. Iba po yung bumoto sa nagrally. At yung bumoto po, buong Pilipinas. Hindi lang po sa Metro Manila. Ang EDSA po, nasa Metro Manila lang. Yan ang hindi nyo naisip eh. Di ba? Ang EDSA nasa Metro Manila lang. Hindi po namin sinabi na 32 million yung nagrally kaya naging presidente. 32 million ang bumoto. Naintindihan nyo?
32 million ang bumoto. Okay. Ito pa, kaugnay pa rin yan, si Raisa Robles. Kadadaan ko lang sa EDSA, wala akong nakita. Talagang wala kang makikita. Nasa likod eh. Wala po sa harap ng EDSA shrine, hindi po pinayagan ng mga pulis na magtumpukan doon. Pinayagan sila sa likod. Pumunta kayo sa likod, makikita nyo ron. So may tupak ang 32 million. Tupakin mo mukha mo. Nakakatawa lang kayo. Tignan po nito. Transported crowd at EDSA shrine. Promise 500 but only got 200. PNP. Yan ba naman PNP? Hindi nyo pa malaman? Alam nyo, sa totoo lang po, ang dami po, kunwari meron pong nakawan dyan. Halimbawa na lang ako nakikita ko na yan. Halimbawa po, meron pong nandukot dyan. Ibig ba sabihin, rallyista yun? Ang dinayo no, mandukot. Open po lahat eh. Hindi naman magkakakilala yan. Sa kasal nga eh. Putya, nakabihis pa. Siyempre, busy kayo, nakatingin kayo lahat, di ba? Maya-maya, may nawala na wallet. Sabihin mo bang may magnanakaw sa pamilya ng lalaki o yung babae magnanakaw yung pamilya ng babae? Hindi po ganun yun. Okay. Yan po yan, no? Yan yung mga reaction natin. Ma'am Jean, sana naman talasan naman natin, no? Saan sila nag-interview yung mga pulis na yan na sinabi na sila ay 200, nangakong 500, 200 lang binigay? Saan banda yan? Imposible nakakalat po yung mga vlogger namin. Imposibleng hindi mahagip yan. Baka yan yung mga nasa gilid-gilid na, di ba? Hindi namin kayo, kasi pinahayag nyo naroon din kami. Hindi lang naman pulis ang naroon eh. Kami nga naroon mismo sa loob eh. Yung pulis, ang layo ng pulis eh. Wala naman sila, hindi naman sila tumatabi ron. O, paano sila nakapag-interview? Tapos yan na dadalhin, hakot-hakot. Ano ngayon kung hakot? Alam nyo ba kung ano usapan nila dun? Bakit sila pumunta ron? Wala naman nagsabi dun na, kaya kami nagpunta rito dahil sa pera. Wala po, wala kami nakakausap eh. Kaya mas makatotohanan yung mga vlogger, naka-live kami. Di ba? Naka-live oh. Wala namang nagsabi, 150 lang po. Kahit po ba sabihin nyo na binigyan sila ng pamasahe, labas na kayo ron. Illegal ba yun? Meron nga namimigay, lantaran, 5,000. O ano sabi ni BP Sara sa mga AKAP, AYIX, Tupad? Ano yung mga yan? Ginawang legal ang pagbili ng boto. Vote buying yan eh. Libo-libo yan. Eto, daan lang. Baka talagang may pamasaheng pinangako sa kanila. Kung hindi naman sila taga ron, gusto nyo bang sumama? Posible. Lahat posible. Alam nyo, sa totoo lang, lahat po posible. Yung sabihin ng pinangakuan sila, ano pong masama doon? Kung alimbawa, taga San Mateo o Marikina, punta kayo doon. Gusto nyo bang pumunta? Merong isang nag-volunteer na kapitan o kagawad. Yan po, lahat na nagpupunta riyan. Wala po talaga yung mga katulad ng mga aktivista na may pagpunta riyan, nagmamarcha, tsaka may mga banner. May nagpagawa na nga lang ng mga banner, kaya may banner na kahapon. Yung mga garapat lang vote buying, wala kay reaction. Ito, kahit ba nabigyan niya ng 200, tinanong niyo sana kung para saan yung 200. Kasi, kung ikaw, matino kang tao na may trabaho ka, pupunta ka para sa 500, magkano ba isang araw ngayon?
Imposible naman. Ako hindi ako naniniwala eh. Kung talagang may nag-budget yan na magbabayad ng 500 at maraming sasama, di punong-puno sana yan. Kaya hindi ko makuha yung... Kaya nga mga 200 lang sinasabi nyo, di ba? Oh, napaka-contrast kung may bayaran. Bakit walang sumasama? Na maramihan. hindi ko talaga makuha yung mga bintang na ganyan. Kung may binayaran siguro kasi yung mga vlogger, katabi ko yung mga vlogger, o sige, 10 katao po. Yung lahat ng gustong pumunta rito, walang pamasahe. Pagdating nyo rito, hanapin nyo po ako. Sabi ni Parak TV yun. 10 lang ang kaya niya, pero taga NCR lang. Oh, may mga nananawagan na ganun eh. Very ano po yan, no? Hindi po yan, kasi kung organized po na bayaran yan, dagsa po yan. May makikita kayong mga jeep, may makikita kayo ng mga bus na, di ba ganun yung mga hakot? Wala po eh. Wala po kami nakita mga jeep na mga kahakot-hakot. Sa mga vlogger, wala po nakikita na, ganun lang po yun. Kung kahakot-hakot yan, may mga bus, may mga jeep. Nakita nyo doon na sila natututo ng organisasyon. Kasi nung pagdating ko doon, jambulan eh. Kada may magbibigay na pagkain. O kunwari may isang dikotse. Magbabagsak siya ng mga pagkain. Pucha, lahat ng tao, takbuhan. Nagkakagulo. Yung naisip ko, biglang nagkaroon na sistema. O, pipila na, magbibigay. Anyways, you have to be there, no, to experience. Mahirap po kasi yung kaya nga the best experience na parang naroon na kayo, manood kayo sa mga vlogger kasi naka-live sila eh. Ako lang naman yung vlogger na pag dumating doon nasa isang sulok na lang kasi tamad akong mag-iikot eh. Dami-daming vlogger, ikot sila na ikot. Sanay sa Dolomite yung mga yan. Yung layo ng Dolomite na yun, iikot nila yun eh. One time, big time, vlogger na retired. Anong vlogger na retired? Hindi ko maintindihan. Ito pa po. Sa usapin po na magnanakaw si BP Sara. Paulit-ulit na si BP Sara, di ba? Kung magnanakaw siya, napakaliit naman ng amount ng 150 million. Tayo po nalalakihan, pero maliit po yan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Isipin nyo po, si BP Sara ay Vice President. Dalawa lang ang ipupunto ko rito para matapos kayo, magkaroon kayo ng logic. Kung magnanakaw po si BP Sara, maliit po yung 150 million sa kanyang posisyon. Ano ba siya? Vice President siya. Kung yung mga congressman, di ba? Nakikita nyo, nakakapagbag ng mga ikalawang punto. Bakit niya aawayin kung magnanakaw siya? Bakit niya aawayin yung powers that be? Yung powerful sa Malacanang. Yung mga tinukoy niya, si Marcos, Lisa, at saka si Tambalaslos. Bakit niya aawayin tong mga to? Kung talaga magnanakaw siya. Ang magnanakaw, kung magnanakaw ka sa gobyerno, kakabatiin mo tong mga to. Kasi si Martin ang may control ng budget. Tapos ang may kapangyarihan si Marcos at yung asawa niyang si Lisa. Sa kaso ni BP Sara, bakit hindi na lang siya nakipagsabuatan sa mga makapangyarihan? Bakit niya pahihirapan yung sarili niya? Kung magnanakaw ka, hindi mo magagawang sasabay lang siya. 'Di ba? Flow lang siya. Wala pong magnanakaw na aawayin mo yung mga makakapangyarihan. Dahil alam mong bubueltahan ka eh. Kita nyo hanggang ngayon. Wala naman na ikakaso sa kanya tungkol sa pagnanakaw. Di ba? Maliit.
ang amount na 150 million. Ikalawa, bakit niya aawayin yung mga makapangyarihang tao kung ang ultimate purpose niya lang ay magnakaw? Eh di makisawsaw lang siya, makisama lang siya, ayon lang siya ng ayon kay Martin. Kayo naman, no? Go with the flow lang sana. Eh hindi. Okay. Dito po, walang active threat. Dahil yung kondisyon niya, kung ako'y mamamatay, abogado ko, ito sinabi ni BP Sara. Abogado ako, alam ko kung anong illegal at hindi illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat. Kung hindi ako mamamatay, walang mali doon. Walang illegal doon. Kita nyo? Kasi may kung yung kinakalimutan nila, active threat ba yun? Eh may kung nga, kung ako ay mamamatay, in-assassinate siya, alam nyo na kung sinong may kagagawan. Ipagiganti mo ko. Ayoko matulad kay Ninoy na hindi nabigyan ng katarungan ng pamilya. Ito po, the Marcos administration insistence that the president's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the president and his psychopaths aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of logical context. Illogical po yung pagkuha ninyo eh. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Okay. Sabi nga ni BP Sara, nag-beef up na ng security yung president at sa kanyang pamilya. Ang ibig bang sabihin, ipapapatay na ako? Kasi kaya lang naman mamamatay sila, di ba? Sabi ni BP Sara, kung mamamatay ako. Tanong niya, ipapapatay na ba ako kaya nagsisecure na kayo? Bumabalik sa inyo eh. Sa tokis, talo kayo. Sa talino, talo kayo. Sa pagmamahal ng tao, wala kayo sa kalingkingan ng mga Duterte. Biruin nyo, mag-isa lang si Sara. Dalawa lang sila mag-ama. Sabi nga ni BP Sara eh. Eh yung tatay ko nga, imbes na alokin ako ng tulong eh. Ang laging sinasabi, kaya niya yan. Hindi man lang daw alokin na kailangan mo ba ng abogado? Kailangan mo ba ng tulong? Eto ha. Ito po ang patunay na tama talaga si BP Sara. Ano po sabi ni Konggun? VP Duterte's kill order, a ground for impeachment, says Konggun. Wag na po nating isa-isahin yung sinabi ni Konggun. Simple lang, no? Yung threat di umano ni BP Sara sa First Family at kay Martin, yan daw po ay ground for impeachment. Ibig sabihin, hindi namin naririnig sa inyo na yung confidential fund ay ground for impeachment. Gaano na katagal yung pinag-uusapan yung confidential fund? Napakatagal ng panahon na nag-uukol kayo ng investigasyon sa confidential fund, pero never namin narinig na ito ay grounds for impeachment. Ano lagi nyo sinasabi? Hindi pa. Wala pa kaming pinag-uusapang impeachment. Kaya all along, eto, kailan lang sinabi yan ni BP Sara? Wala pa 1 linggo. Araw pa lang ang nakakalipas.
meron na kagad kayong grounds for impeachment. Ibig sabihin, yung iniimbestigahan nyo pala, hindi pala grounds for impeachment. All along, tama si BP Sara. Ano yung tama kay BP Sara? Tama siya nung sabihin niya na itong ginagawa nila na investigasyon ay fishing expedition para magkaroon sila ng grounds for impeachment. At ito nga po yung binunga. 'Di ba? Merong kinontempt. Tapos hindi pa nasiyan dahil parang walang epekto, parang masaya pa si Zuleika Lopez. At binantayan pa ni BP Sara, no? Parang masaya pa siya. Ililipat ninyo sa correctional, doon na nagwala. Noong nagwala na yung kanyang tauhan, na nagkataon na kaibigan niya, kumare niya, nagwala na rin si BP Sara. At yun ang hinihintay nyo, baka may masabi. May nasabi nga. At nung may masabi, bigla kayo nagkaroon ngayon ng grounds for impeachment. Ang linaw po na lahat ng ginagawa nyo, pikunin si BP Sara, pagwalain si BP Sara, dahil alam ninyo na katulad siya ng ama niya, pero hindi nyo alam, kontrolado nila eh. Sa kalagitnaan ng galit, kaya nilang kontrolin yung sasabihin nila. Pinaka-worst na pwede nyo ibintang ay minura kayo. Alam niyo yun? Matatalinong tao yan, abogado. Kahit sa gitna ng kanilang galit nila, ang kaya nyo lang ibintang sa kanila pa rin ay palamura sila. Anong impeachment? And sinasabi nito, tuloy-tuloy na natin sa mga kaso. Natutuwa ako sa DOJ Undersecretary kasi ini-insist niya, no, na ito raw pwede siyang makasuhan ng ACA. Ang linaw sa pamagat eh. Anti-Terrorist Act. Ito po ay batas ginawa para pigilan ang mga terorista sa kanilang gawain, unahan. Ibig sabihin, pinagbibintangan yung terorista si BP Sara. Naknang tinapay naman, no? Terorista pala si BP Sara ngayon. At sasampahan nyo ng Anti-Terrorist Act law. Alam niyo yun, create siya para pigilan yung terorista, pero ginagamit mo siya sa political opposition, sa political opponent ng presidente. Sa kalaban sa politika mo ginamit, hindi sa terorista. Yung mga grupong sinabi na terrorist group, kakampi mo. Anong uri ng gobyerno yan? Declared yan eh. Declared po yung mga grupong rebelde na to na ayon sa NTF-ELCAC ay front itong mga nasa Kongreso. Declared po yung ayon sa NTF-ELCAC na pinapagpoprontohan nila, declared na CTG. Communist Terrorist Group. Tapos gagamitin nyo to kasama nitong mga front ayon sa NTF-ELCAC laban sa Vice President na nagkataon na dati mong unit team at ito ay nung nagkalaban kayo, inaakusan mo na ngayon na terrorist na. Hindi nyo naman. Vice President po yan. Binoto po ng 32 million yan. Wala pa po siyang para makonsider siya na terrorist. Sino ba yung nagpa-flood? Ano ba sinasabi? Hindi ko iniintindi.
Ayan, no? Mayroon po tayong batas na ata, tignan nyo po ang Section 4 describing the acts of terrorism. Alam mo, Yusek Jesse Andres, eh, hindi ako makapaniwala kahit hindi po ako abogado, no? Ano, acts of terrorism? Hindi. Sino na terrorize? Tao ba? Hindi ko maintindihan kung paano yung isang taong hinalal ng mamamayan na nagkataon lang nakalaban, yan ang batas na gagamitin nyo. Imposible. Okay pa yung ibang batas, no? Sedition o kung ano pa man ang batas. Pero yan, ata yung gagamitin ninyo sa mga sinalita ni BP Sara. Sana naman, wag naman kayo magpaka-obvious. Gusto nyo lang talaga, ito yung sabi ni BP Sara. Natatawa ko sa violations on the anti sa ata. Abogado ko, alam ko kung anong illegal at hindi illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Ito po, sabi po ni Trillanes, former Senator Antonio Trillanes says Vice President Sara Duterte has topak and therefore must be unseated. Yan. Kasi po marami ngayon na nagsasabi na hindi na kinakailangan kasi kakasuhan na lang si BP Sara, hindi naman siya hindi naman po siya immune, no? Totoo po 'yun, hindi po immune. Hindi po immune si BP Sara sa kaso, no? Hindi siya katulad ng presidente at mga Supreme Court. Okay, pero ang tanong, impeach na raw siya. At nangunguna na naman magsalita ng impeachment etong si Trillanes. Tandaan nyo, bilib na bilib ako sa media no? Wala lang sa kanila Kahit ilang beses na nasunog si Trillanes, kahit paulit-ulit na napapatunayan na itong tao na to ay hindi dapat pagtiwalaan. Ngayon na naman, baka media, dumog nyo si Trillanes. O, hindi po kami namumblema kasi kaya naman gumawa ng balita ni Sara Duterte. Kahit wala nga media, kinukuha nyo di ba? Kasi talo kayo ng mga, matatalo kayo ng SMNI tsaka ng mga vlogger sa pagbabalita. Mahalata na ayaw nyo ibalita yung mga Duterte. Okay. Pero gulat na gulat ako, parang si Martin, yung lahat ng mukha meron ng ng media, dumug na dumug. No? Sa totoo lang po, nagtataka ako sa inyo, halatang halata po kay media, kahit taong wala nang, kumbaga hindi na po katiwa-tiwala, ilang beses na sinunog ang sarili. Ngayon naman po, kahapon o kagabi, sinabi po ng AMLAC diretso, hindi po sa amin galing yung sinasabi ni Trillanes na di umano ay bank account ni Pangulong Duterte. Sunog na po yung sunog na po yung Quadcom. Yung pangunahin nilang testigo, isa sa pangunahin nilang resource person para idiin ng Duterte. Ay hindi katiwa-tiwala. Hindi nyo po pwedeng katwiran. Baka yan, hindi tama yung sinasabi, pero sa iba tama. Hindi po ganun ang batas. Pag tinignan mo ang testigo, once na nagsinungaling yan, hindi na dapat pagtiwalaan yan. Thank you very much kay Ma'am Cecilia. Na-approve na po ang 6.4 trillion budget. Sigurado maglalaho ang pera na yan. Parang abo sa kamay ng mga buhaya. Correct. Hindi po pwedeng sabihin na 10% lang naman mali sa sinasabi ni Trillanes. 90% tama. Aba, hindi po pwede yung ganun. Pag nagsisinungaling. Kaya pakinggan nyo. O, si
Si Gadon nananawagan ng mag-resign na si VP Sara. Tandaan ninyo, wala kayong problema noon kay VP Sara. Ano lang sinasabi nyo? Wala ka man lang sinasabi. Yung mga kapatid mo, tatay mo, nagsasalita ng laban. Ikaw, wala kang ginagawa, mag-resign ka na. O nung nag-resign, nagulo mundo nyo. Hindi nyo akalain na ganyan pala yan. nung hindi na siya cabinet official ni Pangulong, siyempre, may delikadesa yung tao. Cabinet official ako, bibira ako. Nung hindi na cabinet official, pwede na siyang bumira. O, di nataplaugan kayo. Ngayon, nananawagan kayo mag-resign na naman. Baka pag nag-resign yan, hindi ko alam kung ano mangyayari kasi napeste kayo nung nag-resign sa DepEd. DepEd pa lang yan. Pero tandaan nyo, DepEd, normal lang, okay lang pag-resign ninyo kasi nasa discretion ng Pangulo yan, di ba? Kung ikaw ay gusto pa ng Pangulo o hindi na. Kitang-kita naman na ayaw na siya ng Pangulo. Kaya lang, yung Pangulo kasi natin, siyempre, wala namang kakayahan niya na direktahin ka. Ayaw ko na sa'yo. Di ba? Oh. Kaya, nag-resign. Pero ito, binoto yan ng 32 million. Pinakamataas na boto na natamo ng lahat ng politiko. As in, lahat ng politiko. Dito sa Pilipinas, yan po ang pinakamalaking boto ng lahat ng politiko sa Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon. At wala nang magkakaroon pa ng boto sa mga susunod na eleksyon na 32 million. Oh. Hindi nyo pwede sabihin, si Gadon manalo, mag-resign ka na. Utot mo. Gampanan mo trabaho mo. Hindi yung atake ka lang ng atake. Ang ginagawa mo lang, umatake. Pasensya na kayo, senior moment. Nasa bandang huli kasi. Dapat inuna ko siya eh. Ngayon po tayo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong pumunta sa ating mga katanungan. Yan, balik tayo. Mabuhay, Sir Buds. Alam niyo, sa totoo lang po,